Good morning guys! So ayan, nandito na naman si The Fort upang ipakita sa inyo kung paano ba ang normal na buhay bilang house husband. Yan, so ipapakita ko lang sa inyo kung paano ba yung buhay ko dito sa bahay. Habang kami ni Tenten, ay ayan oh, nasa likod ko sa Tenten. Habang kami ni Tenten dito sa bahay ay solo. Kasi wala kaming kasama dito kasi umalis lahat yung mga tao. Yung kasama ko dito, nagpa-therapy yung isang pamangkin ko at pumapasok yung iba. Tapos yung mga kapatid ko nagtuturo. So kami lang ni Tenten ngayon dito ngayong araw. At yung asawa ko ay pumasok na din sa trabaho. So papakita ko lang sa inyo kung ano ba yung mga ginagawa ko dito sa bahay kapag kami lang dalawa ni Tenten. Yung normal na buhay namin. So wait lang guys, papakita ko sa inyo. Yan. So ngayon, color. Yan po si Tenten. Yan ang anak ko. Ayan inaaliw ko muna doong manood ng cartoons. Kasi hindi ko siya pwedeng pakawalan basta takbo ng takbo rito kasi may ginagawa nga ako, baka mapahamak, masaktan yung bata, kawawa naman. So para mas safe, nilagay ko na siya muna dito sa loob ng kuna. Tamo, energetic ang aking batang si Batenten. Ayan, kasi rin siya, hindi siya pwedeng ilabas ng kuna. Kasi inaalagaan naming mabuti kasi tinamaan siya ng ubo. At muntik siyang magkaroon ng pulmonya kasi panahon ngayon. Init, lamig. Tapos sinamahan pa ng Bulkan Taal. So kukunin ko lang yung stand dito sa ibabaw ng ref. Wow, ba't nandito to? Hindi, dito lang talaga namin nilalagay. So yan, ngayon naglalaba rin pala ako. Eto, balami nakasalang ako rito. So marami na akong nalaban nandito sa taas. Ayan So bali nagsasampay ako. Ayan, nagsasampay ako rito. Ayan, marami na akong nalaban. Mga damit namin. Tapos yung misis ko nagdagdag pa ng lalabahan kasi galing siya sa Tarlac. Kasi may inayos siya doon, may appointment, may inayos siya. Yan, importante. Nagpa-appointment siya doon ng pagkuha ng driving license. Doon siya kumuha kasi mas mabilis. Tsaka para pagbisita na rin sa biyanan ko, sa magulang niya. So yun, kababalik niya lang kagabi. Kauuwi lang niya, so may mga pasalubong. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga pasalubong. Tapos ang napakarami niya rin pasalubong ay lalabanan. So kasama talaga yun. So yan guys, magsasampay lang ako ng damit. Wait lang. So yan guys, hindi tayo makapagsampay sa labas kasi yan, kung napapansin nyo, maulap. So yun, yung bundok na yon, doon mapapansin nyo meron siyang fog. So kapag may fog yan, uulan yan. So yan, kaya tiyaga tayo dito sa loob. Ayan nandito lang yung mga damit natin sa loob. Ayan andun, ang dami. So yan, kaya hindi tayo makapagsampay sa labas kasi nga ganyan ang panahon. Yan humahangin-hangin, tapos umaambon, umuulan-ulan. Kanina katatapos nga lang ng umambon So yan, yun ang paligid natin. So yan yung itsura ng lugar. So yan, napakaganda lalo na kung maaraw. At saka sana makakapagsampay sana tayo sa labas. So makakatuyo sana ng damit, madali, mabilis. Pero dahil nga ganyan ang panahon, so tiyaga na lang muna tayo sa ganito. Yan, siguro naman matutuyo din yung damit na yan ng mga 2 araw. So yan, pinakita ko lang sa inyo guys yung panahon namin dito sa labas na napakaulap at ayun naman kaganda, nagpapalamig din ang panahon. So hindi tayo naglalagkit dahil sa init ng panahon. So yan lang guys. So ayun na nga guys, tapos na akong magsampay ng mga damit. So inihintay ko na lang yung mga nakasalang pa doon sa washing machine para yun naman ang ating maisampay.
So ngayon, pahipahinga muna si The Fort. Yan. So, papahinga lang ako ng konti para si Tente naman, papakainin natin. Ipagluluto natin sa ng chicken nuggets para sa kanyang pagkain. So, doon natin siya pakakainin sa loob ng kuna, susubuan na lang natin. Pero kapag wala naman siya sa loob ng kuna, kumakain naman siya mag-isa, nasa mesa, kasama ko, or kasama namin ni Mami. So, ngayon nga lang, kailangan muna natin siyang ilagay doon sa kuna para hindi siya magpawis na magpawis at para hindi siya darahikin ng ubo. So, iniingatan lang natin. So, after naman ito, pag magaling na siya kasi may follow-up check-up siya sa Friday. Sa Friday, kapag okay na siya, edi pwede na ulit natin siyang ilabas ng kuna para siya ay makapag-enjoy na naman ng paglalaro sa kanyang mga pinsan. Siyempre, naaawa rin ako dun sa baby namin. Kasi kahit gustong-gustong lumabas, yan ang gulo ng buhok ko. Kahit gustong-gusto niyan lumabas, hindi ko palabasin. Kasi, ayun nga, baka naman darahikin na naman ubo, bumalik na naman yung ubo niya ang hirap naman, siya rin naman na nahihirapan sa gabi at saka sa umaga. So, kaya yun, napag-desisyonan na namin ipa-check up siya nung isang araw. At doon niya, nakita namin, doon sa check up, yung resulta, ay munti ka na pala siyang magkaroon ng pulmonya kasi marami ng plema yung baga niya dito right lang niya. Ayun, kaya ang sakit sa bulsa na magpa-check up at saka magpa-doktor, magbumili ng gamot, pero syempre kasama talaga sa buhay pamilya yon. So yun, naidaos naman namin. So buti na lang, meron kaming naitabing pera kahit pa paano, hindi na namin kailangan manghiram dito sa bahay kasi biglaan lang. Sabi namin may pera naman kami ni Mami, di pa-check up na. So yun, kaya so far so good naman si Tutoy, si Tenten, si baby namin. Masigla naman siya, talon siya ng talon doon sa kuna. So magluluto lang tayo guys ng pangagahan niya. Meron siya mga ulam dito, meron kaming stock na hotdog, tsaka mga nuggets. So yun yung mga ulam ni Tenten. So ngayon, dito, magchi-chicken nuggets muna siya. Bale, meron pa rin siyang meatloaf na hiniwa-hiwa na, inilagay na doon sa lalagyan. So andun sa loob, yun. So yun yung mga ulam niya para hindi kami nahihirapan mag-isip ng kung anong pwede niyang maiulam. Kasi minsan nahihirapan kami ni Mami na nag-iisip kami, ano ba pwedeng ulam ni Tenten? So ang ginagawa na lang namin, nag-i-stack na lang kami para hindi na kami mahirapan. 'Di ba? So kapag may budget, may pambili. So pero kapag wala, edi okay na yung kung ano lang nandito. Kasi hindi naman mapili yung anak ko, hindi naman siya maarte sa ulam, sa pagkain. Kahit ano kinakain niya. Yan, yun ang kagandahan sa anak namin. So, hindi siya katulad ng ibang bata na mapili. So, yun ang pinagpapasalamat namin kasi hindi naman kami mapera, hindi naman kami mayaman. So, tamang-tama lang na ganun yung anak namin. Di ba? So, magluluto lang tayo. Meron na tayong nakaprepare dito na kawali na may mantika. So, paiinitin lang natin yan. Tapos, magsasalang. Ayan, medyo umuuga. Nagagalaw ko yung mesa eh. So, papainitin lang natin to. Tapos, maglalagay na tayo ng chicken nuggets. At, tiyara! May ulam na si Tenten. So ayan guys, andito na. Yan. Ayun, tapos na po akong magluto ng ulam ni Tenten na chicken nuggets. So yan. Nangihingi na siya ng pagkain. Gutom na to. So papakainin muna natin si Tenten. Tapos balik tayo sa mga ginagawa ko. Naku yan, medyo umuulan-ulan na naman. Magsisimula na namang umulan. So medyo maulan panahon natin talaga ngayon. Number 7. Still hot. So hipa natin kasi medyo mainit, baka iluhan ito eh. Come on, eat na. Wow! Ayan. So masaya siya kapag kakain. Itong batang to hindi masaya lang talaga sa pagkain. So yun ang kagandahan, kahit ano, yan o. Katulad nito, gustong-gusto niya to, chicken nuggets. Tsaka
kumakain siya ng mga sinigang, di ba? Yung ibang bata ayaw kasi medyo maasim. Ito, kapag may mga sinigang na ulam, sinasabaw sa kanin, kinakain ito. Kaya maganda. Kaya pwede namin siyang subukan ng kinakain namin. So, ayan, kumakain-kain na si Tenten. Ayan. Ito pa. Kain pa ng kain. Ayan. So yun guys, kung kanina tayo ay naglaba doon sa washing machine, so ngayon meron pa rin tayong mga kukusutin. Kasi yung mga underwear, yan, mga underwear namin ni Mami, ay hindi naman natin pwedeng ilagay doon sa washing machine. Isama doon sa pag-ikot. Kasi madali siyang masisira at madaling mag-bacon. Diba? Alam niyo yan. So ito, yan, napakarami. Ang bigat! Isang planggana to. So, kukusutin ko siya mano-mano. So, 'di ba? Yan ang trabaho ko bilang house husband. Kaya akala nyo madali lang, no? Pero mahirap din. So, kukusutin natin 'to para maisampay na natin at para matapos yung trabaho natin. So, yun lang, guys. So yan guys, pagkatapos nating magpakahirap ng ating mga gawaing bahay at asikasuhin si Tenten, syempre yung pinakapahinga natin ay magmemeryenda tayo. Total may dala si Mami na pasalubong ng mga request ko galing sa Tarlac ng yan, ito yung mga paborito kong tinapay sa dati kong trabaho na tuwing may pupunta doon or tuwing may uuwi dito, nagpapadala ako ng ganito, nagpapabili ako. At syempre, hindi nawawala sa ipinabibili ko yung kapit. Ayan, So, malagkit siya na, alam niyo yun, yung parang kalamay siya na may latik sa loob. Yun ang kapit. Bale, ganito yung tsura niya. Yan. So, nakikita nyo guys, may palaman siya sa loob. May latik siya sa loob. Tapos, yung puti, yan yung malagkit. Para siyang kalamay, matamis na yan. So ito yung paborito ko na lagi ko pinabibili. Or nung nando pa ako sa Tarlac, ito yung mga binibili kong merienda. Yan. So titikman natin kung nabago na ba yung lasa. Sana hindi. Ay guys, masarap pa rin. Pero sabi ng misis ko, nagmahal na daw siya. Kasi last time kami bumili around 55 pesos lang. So ngayon nasa 75 pesos na yata. So apektado talaga dahil sa pagtaas ng mga bilihin, lalo na yung bigas. May main ingredients nito, bigas na malagkit. Di ba? Yun yung mga pangunahing tumataas ngayong panahong ito. Kaya yun, nagmahal talaga siya. So pero yung laki, ganun pa rin. So pumuto lang ako ng ilan kasi medyo mabigat siya sa tiyan. Kaya ayan, bumawas lang ako ng konti. Tapos ito, marami tayo ditong mga produkto galing dati sa trabaho ko na pinabili ko kay Mami. Meron tayong mga mongo bread. Tapos meron tayong chocolate bread na loaf bread. May paborito ko, egg pie. Ayan. Nasaan ba yun? Ito. Ayan, egg pie. Ayan Yan. So yan yung the best na pinapa-order ko lagi kay Mami. Or pinabibili. So hindi pwedeng wala niyan pag uuwi siya doon. So yan. So yun lang, pinakita ko lang sa inyo guys yung merienda ko pag nagpapahinga ako. So wala akong kape kasi naubusan ako ng decaffeinated na kape. Bawal kasi ako sa mga regular na kape. So yun, naubusan ako ng decaffeinated. So magtiyaga na lang tayo kung anong meron. Siguro mamaya magpapabili tayo. So yun lang yan guys. Kain tayo. So ito na nga guys, tinatapos na natin yung vlog natin ngayong araw, yung video natin. Kasi naipakita ko na naman sa inyo kung ano yung ilan sa mga ginagawa ko dito sa bahay. So hindi naman lahat ipinakita ko sa inyo.
So, yun lang yung mga ilan sa ginagawa ko dito bilang house husband. Ayan, na yan, kasi nga wala tayong hanap buhay. So, tulungan na lang natin yung asawa natin sa mga gawain. Huwag na natin silang bigyan ng sakit ng ulo. Kaya sa ibang mga lalaki dyan na may mga asawa, ayan, kung wala ka namang hanap buhay, sana wag mo nang bigyan ng sakit ng ulo yung asawa mo. Wag ka na sana mga umalis ng bahay. Kung aalis ka man, magpaalam ka ng maayos. Wag yung palagi yung pag-aaway ng asawa mo dahil palagi ka na lang umaalis at nakikipagbarkada. So iwasan na muna natin yon kasi wala ka nang hanap buhay, 'di ba? Ang asawa mo na nga bumubuhay sa inyo, sana tulungan mo na lang siya. 'Di ba? Huwag na tayong magpakapilyo. Kasi tapos na tayo doon. So, maging mabait na lang tayong asawa, 'di ba? So, ayan lang guys. So, maraming salamat sa inyo sa panonood at sa pakikinig. Wow. So, sana huwag kayong magsawa na sumubaybay sa mga video ko at huwag niyo kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. At yon, God bless sa ating lahat at tayo po ay mag-ingat. So maraming salamat. So sana patuloy niyo ako suportahan. Sana doon sa mga nakakapanood pala ng video ko at hindi pa nagsusubscribe, sana mag-subscribe na po kayo para bilang suporta rin sa akin para matulungan din po natin, matulungan ko yung asawa ko. So sana dumami na yung madagdagan yung subscribers natin. Yun lang naman. And manood ng video ko. So maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Yon, hanggang dito na lang po ang video natin ngayong araw. Magbabay-bye na po si The Fort.